Si Kapitan Tiago. Siya ay maliit at may kayumangging kutis. Siya ay mataba at pilugan ng kanyang katawan. Maaaring napagkakamalan siyang 35 anyos lamang. Kung hindi lang siya madalas nagtatabako at nagnganganga na sanhi ng pagtambok ng kanyang mga pisngi, masasabing si Kapitan Tiago ay guwapo. Si Kapitan Tiago ay malapit sa simbahan, ngunit pera lamang ang kanyang ipinagdarasal. Panginoon, sana po ay dumami ang aking kayamanan. Maraming salamat po. Amen. Nagdadasal ba talaga to? Ay, naku. Si Kapitan Tiago ay naging gobernadorcilyo, pero marami sa kasamahan niya ang nagbubulungan at nagtataasan ng kilay. Di naman karapat dapat maging gobernadorcilyo si Kapitan Tiago. Tingnan mo nga, ang kutis niya kulay kayong manggi. Tama. Tapos pinagpipilitan pa niya na siya isang mistisong kailangang igalang. Papera lang yan. Nag-iisang anak lamang si Kapitan Tiago ng mag-asawang mag-aasukal. Mayaman na ring may tuturing ang mga magulang nito, pero ganit na ayaw gastahan ng pag-aaral sa anak. Asa na naman ba si Tiago? Abay, lumayas na ata. Pabayaan mo na yan. Napilitang mamasukan sa isang Dominikong pari ang musmos na bata. Montaña. Bebe. Ugue. Osas. Mahusay. Tiago, galingan mo ha. Dahil di natin alam, baka mawala ka sa yung tabi. Grabe naman po. Opo, gagalingan ko po. Sa di inaasang pangyayari, namatay ang Dominikong pari. Umalis si Kapitan Tiago sa simbahan. Sa kanyang pagbibinata, nakilala niya ang isang dalaga na nangangalang Tia Alva. Pasensya na po, Binibini. Hindi ko po sinasadya. Okay lang, patawarin mo rin ako. Di ko rin tinitingnan ang nilalakad ko. Ako nga pala si Santiago de los Santos. Tiago na lang para sa'yo, Binibini. Ikaw naman. Ako nga pala si Pia Alba. Napakagandang pangalan. Salamat. Mula noon, si Doña Pia Alva ay kanya nang naging kasintahan, na naging katulong niya sa pagpapaunlad ng kabuhayan nila. Alam mo, Tiago, gusto kong bumili ng mga lupain sa San Diego para mapalapit yung mga relasyon natin kay Padre Damaso. Sige. Basta tutulungan mo ako, ha? Sige ba? Panay pagpapayaman ang iniisip ng mag-asawa. Pero isang malungkot na pangyayaring sa 6 na taon nilang pagsasama ay hindi sila nagkaroon ng anak. Bakit ka malungkot, aking mahal? Wala, pagod lang to. Kilala kita. Ano ba yon? Wala, pagod lang talaga. Ano nga yon? Sige na nga. Sa 6 na taon natin pagsasama, wala pa tayong anak. Patawad, aking mahal. Sa sobrang pagpupursige ko na tayo ay umaman, nakalimutan ko na ang bagay na iyon. Ang bagay na bubuo sa ating pamilya at magpapasaya sa atin. Binisita ni Doña Pia ang Birhen ng Kasaysay sa Taal. Naglimos, nagsayaw sa kainitan ng araw sa harapan ng Birhen ng Turumba sa Pakil. Walang nangyayaring milagro, kaya nawalan ng pag-asa si Pia Alva. Hanggang sa pumunta siya kay Padre Damaso at humingi ng payo.
Damaso, O bakit Pia, may problema ba? bakit ganon? Ginawa ko naman ang lahat, pero hindi pa rin nagbubunga. Kung gayon, pumunta ka sa bayan ng Obando at pumiling ka ng isang lalaki sa pistahan ng San Pascual Bailan. Maraming salamat po. Sa isang iglap lang ay nagdalang tao na si Tia Alva. Buntis ako. Ano? Salamat naman kung ganon! Magiging ama na ako! Isang napakamaselang paglilihi ang nangyari kay Tia Alva. Ang matamis ng ngiti na makikita mo dati sa kanya ay lungkot na ngayon. Pagkatapos ng ilang buwan, nilagnat siya at binawian ito ng buhay. Isang napakagandang sanggol ang kanyang iniwan. Napakagandang bata. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Maria Clara. Bilang pasasalamat kina Nuestra Señora de Salambao at Santa Clara. Kasing ganda mo ang iyong ina. Pagkatapos ng ilang taon, lumaki na si Maria Clara sa pangangalaga ni Tia Isabel. Lagi siyang naninirahan sa San Diego. Hindi lamang sa mabuti ang klima doon, kundi naandun dahil tuwang-tuwa sa kanya si Padre Damaso. Naging sentro ng pagmamahal si Maria Clara. Ang mga payi ay tuwang-tuwa sa kanya. Lumipas ang panahon, namukadkad ang pagkadalaga ni Maria Clara. Sa payo ng kura ng paroko ng Binondo, ipinasok sa kumbento ng Santa Catalina si Maria Clara. Papasok ito sa Santa Catalina. Po, bakit po? Ayoko po. Abay, para matutunan mo kung paano maging relihiyosa. Lumuluhang nagpapaalam si Maria Clara kay Padre Damaso at kay Crisostomo Ibarra. Padre Damaso, ipinasok po ako ng aking ama sa Santa Catalina para daw po malaman ko kung paano maging isang relihiyosa. Mag-iingat ka, talaga mo sa sarili. Crisostomo, nais ko sanang sabihin sa'yo na ito na ata ang huling araw na pagkikita natin. Dahil simula ngayon, naglalagi na ako sa kumbento sa loob ng 7 taon. Nakakasakit mang isipin pero kailangan eh. Mag-ingat ka at alagaan mo sarili mo. Nang pumasok si Maria Clara sa Beaterio, ay siyang pag-alis naman ni Crisostomo papuntang Europa. Bata pa lang sila, napagkasundoan na ng mga magulang nila ang paglalapit ng mga puso nila. Napansin ko nagkakabutihan ng mga anak natin ha. Sige, ikaw na bahala sa mga anak natin ha. Sige. Magkalayo mang tirahan, ngunit iisang mundo pa rin ang kanilang ginagaluhan. Kaya naman ang relasyon nila ay kasing tibay ng bakal at hindi matitibag ni numan. Maraming hindi nakakaalam sa totoong buhay niya. Ngunit sa kabuuan ay hindi naging maganda ang kanyang pagtrato sa mga tao at pag-alay sa simbahan. Marami pa ring humahanga sa kanyang galing, talino at diskarte sa buhay. Kaya naman siya ay tinitangala at ginagalang ng marami. Marami siyang naitatago. Pagiging mayaman sa kanya ay hindi na bago. Siya ay walang iba kundi si Kapitan Tiago. Pasok ito sa Santa Catalina. Po, bakit po? Ayoko. Padre Damaso. Padre Damaso. Padre Damaso. O bakit Pia, may problema ba? Ba't ganon? Ginawa ko naman. Buntis ako. Ano? Salamat naman kung ganon! Padre Damaso. Bakit nagpatawa?
Padre Damaso, ipinasok po.